Gera na nga ba? Banggaan ng India at China matapos ang pag-atake ng Pakistan. This isn't just about India and Pakistan anymore. It's about China, its weapons, its credibility, and whether Beijing's billion-dollar military exports are worth the hype. Sa kasalukuyan ay umiinit ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan at tila kahit anong oras ay pwedeng sumiklab ang isang malawakang digmaan. Sa gitna ng kaguluhan ay hindi lang dalawang bansa ang sangkot kundi pati ang China na may malalim na koneksyon sa Pakistan at malalaking puhunan sa rehiyon. Mula sa mga missile attack hanggang sa lihim na alyansa ay unti-unti nang nabubunyag ang masalimuot na kwento sa likod ng bawat kilos. Pero sa gulong ito, isang tanong ang gumugulo sa isipan ng marami. Hanggang saan ba ang kayang isugal ng China para protektahan ang sarili nitong interes? Tara't tuklasin natin ang mga sagot, unawain natin ang mga koneksyon at silipin ang mas malalim na dahilan sa likod ng tensyong maaring magbago sa takbo ng buong rehiyon. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po, kaya naman simulan na natin. Sa kasalukuyan ay napakainit at napakadelikado na ng sitwasyon sa pagitan ng India at Pakistan. Ang tensyon ay halos ilang hakbang na lamang mula sa isang malawakang digmaan na maaring kumalat sa rehiyon. Kamakailan lang ay isinagawa ng India ang pinakamalalim nitong military operation sa loob ng teritoryo ng Pakistan sa mahigit 50 years. Ayon mismo sa pamahalaan ng India, handa na raw silang gumawa ng malalakas at matitinding hakbang laban sa mga grupo ng terorista at pati na rin sa mga taong nagbibigay ng suporta sa mga ito. Ngunit ang mas sinusubaybayan ngayon ng maraming bansa ay ang papel na ginagampanan ng China sa tensyon sa pagitan ng dalawang magkatabing bansa. Sa isang panig ay matagal nang tinuturing ng China ang Pakistan bilang isang matalik na kaalyado. Sa katunayan, madalas nila itong tawagin bilang kanilang Iron Brother. Pero sa kabilang banda, sinusubukan din ng China na mapabuti ang relasyon nito sa India, lalo na dahil may mga hindi pagkakaintindihan nito sa Amerika pagdating sa kalakalan at ekonomiya. Kaya ngayon ang tanong ng marami ay ito, alin ang mas importante para sa China? Ang matagal na pagkakaibigan nito sa Pakistan o ang posibilidad ng mas malapit na ugnayang pang-ekonomiya sa India? Samantala, habang lumilipas ang bawat oras ay mas lalo pang umiinit ang sitwasyon. Kamakailan lang ay daan-daang missiles ang pinakawalan ng India patungo sa loob ng teritoryo ng Pakistan at sa bahagi ng Kashmir na hawak ng Pakistan. Tumama ang mga ito sa siyam na lugar na pinaniniwalaang may kinalaman sa mga grupo ng terorista. Pero kahit matindi ang mga pag-ataking ito, ay may mas malalim pang dahilan kung bakit lubos ang galit ng India. Ang dahilan ay ang isang karumal-dumal na insidente na nangyari noong April 22, taong 2025. Ayon sa ulat, may 5 lalaking armado ng M4 carbines at AK-47 rifles ang tahimik na tumawid patungo sa Palagam, isang lugar sa Kashmir na madalas puntahan ng mga turista. Ang ginamit nilang style ng pag-atake ay halos katulad ng mga karahasang nangyari noon sa Israel. Sadyang hinanap ng mga armadong lalaki ang mga sibilyan, lalo na ang mga Hindu. Isa-isang pinatigil ang mga turista at pinapagsalita ng verse mula sa Quran. Kapag nakapasa ay pinapalampas. Ngunit kapag hindi nasabi ng tama ang verse ay pinapahubad ang kanilang pantalon upang tingnan kung sila ay tuli. Isang karaniwang kaugalian sa mga Muslim ngunit hindi sa karamihan ng Hindu. At kung hindi sila tuli o hindi rin nakapasa sa pagsubok ay pinapatay sila sa harap mismo ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Hindi lamang katawan ng sugatan sa pangyayaring iyon, kundi pati ang kanilang isipan, isang trauma na tiyak nilang dadalhin habang buhay. Dahil sa karumal-dumal na pag-ataking iyon ay bumuwelta ngayon ang India sa paraang hindi na basta simpleng military operation. Isa itong seryosong paghihiganti na walang preno. At sa kabila ng kagustuhan ng China na manatiling kalmado ang rehiyon ay mahirap nang umiwas. Sapagkat kung hindi kikilos ang China ngayon ay maaring masayang lamang ang daan-daang bilyong dolyar na inilaan nito sa mga proyekto sa Pakistan. Kasama sa mga yon ang mga strategic plan na mahalaga sa layunin nitong palawakin ng impluwensya sa South Asia. Dagdag pa rito, lumalala ang problema para sa China dahil ang karamihan ng mga armas at depensa ng Pakistan ay galing mismo sa kanila. At ngayon sa tunay na labanan lang ito na susubukan. Sa kasamaang palad, maraming sistema ng depensa na gawa sa China ang bigong gumana. Hindi napigilan ng mga radar at missile defense systems na gawa ng China ang mga missile ng India.
halos lahat ng target ay tinamaan. Isa sa pinaka nakakahiya para sa China ay ang pagkabagsak ng isang JF-17 Thunder fighter jet na gawa rin nila. Bukod sa kahihiyan ito para sa Pakistan, isa rin itong sampal sa kakayahan ng mga military products ng China. Kung tuluyang lumawak pa ang labanan, ay hindi na magiging mahalaga kung sino ang unang umatake. Ang mas tiyak, lahat ay maaapektuhan. At sa gulong ito, ang China ang siguradong mauunang madamay dahil sa laki ng investment at military involvement nito sa Pakistan. At kung babalikan natin ang kasaysayan, mula pa noong taong 1951 ay idineklara na ng Pakistan ang pagkilala nito sa bagong tatag na pamahalaan ng China. Isa ito sa mga kauna-unahang bansang Muslim na kumilala sa People's Republic of China. Simula noon ay bilyong dolyar na ang naibuhos ng China patungo sa Pakistan. Sa kasalukuyan ay tinatayang halos 1/3 ng panlabas na utang ng Pakistan ay utang nila sa mga bangkong pagmamay-ari ng China. Sa madaling salita, ang China na ang pinakamalaking pinagkakautangan ng Pakistan. Ngunit kung tutuusin, hindi naman talaga ikabubuti ng Pakistan ang pangunahing layunin ng China. Para sa communist government ng China, ang Pakistan ay parang isang baka na ginagatasan para sa sariling interes. Ang gatas na tinutukoy dito ay ang China-Pakistan Economic Corridor o mas kilala bilang CPEC. Ang CPEC ay isang proyekto na may kabuuang halaga na humigit kumulang $62 billion. Bahagi ito ng mas malawak na Belt and Road Initiative ng China. Binubuo ito ng mga highway, railway, mga planta ng kuryente, komunikasyon at mga industrial zone na konektado mula sa Kashgar sa loob ng China hanggang sa daungan ng Gwadar sa baybayin ng Arabian Sea. Ayon sa kasunduan, ang China ay may karapatang kontrolin ang Gwadar Port sa loob ng 40 years at nakakakuha sila ng halos 90% ng kabuuang kita nito. Pero ang Pakistan, napakaliit lang ng natatanggap. Mas nakakagulat pa, nakasaad sa mga kontratang pinirmahan na halos imposibleng mabayaran ng Pakistan ang kanilang pagkakautang. Halos niluto na sa simula pa lang ang mga kasunduan para siguradong laging lugi ang Pakistan. Pero teka, commercial break muna. Gusto ko lang i-share ang pinagkakaabalahan ko ngayon, baka interesado din kayo at ito ang trading. Alam mo ba na pwede kang manalo ng 10,000 pesos habang natututo kung paano kumita sa crypto? Ito ang OKX. Isa sa pinakasikat at pinakapinagkakatiwalaang crypto trading app sa buong mundo. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging expert para makapagsimula. Kahit zero knowledge ka sa crypto, kayang-kaya mong matuto dito. Ano nga ba ang OKX? Ang OKX ay parang online palengke ng cryptocurrency. Dito pwede kang bumili, magbenta o mag-ipon ng mga digital coins gaya ng Bitcoin at Ethereum. Pero ang pinakamagandang balita, pwede kang magsimula kahit maliit lang ang puhunan. Kahit 500 pesos lang pwede na. At kapag nag-register ka gamit ang link na nasa comment section, may chance kang manalo ng 10,000 pesos. Bakit magandang gamitin ang OKX? Madaling gamitin kahit first time mo. May mga guide at tutorial para sa beginners, safe, at may security features para sa pera mo. Pwede kang kumita habang natututo. May chance kang manalo ng cash prize. Paano mag-register? Step 1. Pumunta sa comment section at i-click ang link. Step 2. Mag-sign up gamit ang email o phone number mo. Step 3. I-verify ang identity gamit ang valid ID. Step 4. Mag-deposit ng kahit konting halaga. Step 5. Ayan, kasali ka na sa raffle para sa 10,000 pesos. Register ka na bago ka pa mahuli. Sayang din ang chance na manalo at kumita. At ngayon bumalik na tayo sa paksa. Ang mga Chinese companies ang siyang kumukuha ng pinakamalalaking kita. May garantiya ng bayad taon-taon. At may mga kontratang hindi basta-basta maaaring maisantabi kahit pa bumagsak na ang ekonomiya ng Pakistan. Bukod pa riyan, pinapayagan din ng Pakistan na bilhin ng kuryente mula sa mga planta na itinayo sa ilalim ng CPEC sa sobrang taas na presyo. At kahit pa sobrang hina ng kita ng gobyerno, ay kailangan pa rin nila itong bayaran taon-taon. Sa ilang pagkakataon, nangako pa ang Pakistan sa mga Chinese investors ng kita na maaring umabot ng hanggang 34% kada taon. Ngunit hindi lang pera ang habol ng China. Mas mahalaga para sa kanila ang pagkakaroon ng alternatibong ruta sa karagatan, isang daan na hindi kailangang dumaan sa masikip at delikadong Strait of Malacca. Mahigit sa 80% ng inaangkat na langis ng China ay dumadaan sa strait na ito. Isang daanan na madaling kontrolin ng US Navy o ng bansang kaaway gaya ng India kung sakaling magkaroon ng digmaan. Kung kaya't ang CPEC ay nagsisilbing isang napakahalagang lifeline para sa China. Alam ito ng India. Kaya kung sakaling makialam ang China at tumulong sa Pakistan gamit ang puwersang militar, ang buong CPEC ang tiyak na magiging pangunahing target ng India.
At upang bigyang katwiran ng anumang pag-atake ay sinasabi na ng India na ang buong ruta ng CPEC ay ilegal at lumalabag sa kanilang soberanya dahil dumadaan ito sa Gilgit-Baltistan na isang rehiyong matagal nang inaangkin ng India bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ang port ng Gwadar ay nagbibigay ng matinding pag-aalala para sa India. Marami ang naniniwalang gagamitin ito ng China bilang base ng hukbong dagat sa hinaharap. Kung titignan sa mapa, ang ruta ng CPEC ay nagsisimula sa Conjerab Pass, dumadaan sa Gilgit-Baltistan at diretso sa Gwadar Port. Sa madaling sabi, ang proyektong ito ng China ay dumaraan sa isang lugar na matagal nang pinagtatalunan at ngayon napapalapit na sa digmaan ng tensyon sa rehiyon ay nalalagay sa panganib ang lahat ng investment ng China. Alam ito ng pamahalaang Chinese, kaya nga libo-libong sundalo nila ang pinuwesto na sa mga lugar na kritikal para sa CPEC. Umaasa silang maipagtatanggol ang kanilang mga proyekto at puhunan kahit na sumiklab ang isang malawakang labanan. Kahit pa may mga sundalo na ang China na nakapwesto sa ilang mahalagang bahagi ng Pakistan, kung sakaling totoong magsimula ang isang malawakang gera, ay baka wala ring silbi ang lahat ng paghahanda nila. Yung mga kalsada, planta at iba pang infrastruktura na ginastusan nila ng bilyon-bilyong dolyar ay biglang pwedeng maging mga target ng mga missiles, warplanes at mabibigat na armas ng India. Sa sobrang dami ng mga proyekto na itinayo sa ilalim ng kanilang pakikipagtulungan sa Pakistan ay pwedeng mawala ang lahat ng ito sa loob lang ng ilang minuto kapag sinimulan na ang mga atake. Hindi rin ito mga imbento lang o guni-guni. Totoong kaya ng India na bombahin ng mga lugar na ito at hindi basta-basta ang kakayahan nila. Sa loob ng napakaikling oras ay pwedeng tamaan ng mga eksaktong atake ang mga gusali at facilities na itinayo ng China. Mabilis at direkta kung gumalaw ang militar ng India at alam nilang eksakto kung saan dapat tamaan para lalong masaktan ang kalaban. Pero ang mas malaking problema ay hindi na kayang ipagtanggol ng Pakistan ang mga proyektong ito. Sa ngayon sobrang hina na ng ekonomiya nila. Halos wala na silang sapat na pondo para panatilihin ang lakas ng kanilang militar. At kahit umaasa sila sa tulong mula sa China, ay hindi na nila kayang sabayan ang bilis at lakas ng mga opensiba ng India. Ang bawat sandaling lumilipas ay mas nagpapakita kung gaano sila kahina kumpara sa kalaban. Dahil sa ganitong sitwasyon, ay napipilitan ngayon ang China na magpasya kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin. Handa ba silang magpadala ng sarili nilang mga sundalo para protektahan ang mga mamahaling proyektong ginawa nila sa Pakistan? O pababayaan na lang nila ang lahat ng ito at hayaang mawala, masira o masayang? Pero kung iniisip mong siguradong papasok ang China sa gera para ipagtanggol ang mga investment nila, ay maghintay ka muna. Dahil ang totoo, maliit lang talaga ang posibilidad na gagawin nila ito. Hindi ganun kadaling pumasok sa isang digmaan, lalo na kung ang kapalit ay maaaring mas malaki pang gastos, buhay ng mga sundalo at tuluyang pagkasira ng relasyon sa ibang bansa. Mamaya nating ipapaliwanag kung bakit mukhang ayaw talaga ng China na makisali agad sa gulo. Pero sa ngayon tumingin muna tayo sa mas mababang bahagi ng mapa. Kasi kung sa tingin mo ay magulo na ang sitwasyon sa Kashmir, ay mas malala pa ang kaguluhan sa lugar na tinatawag na Balochistan. At kung ngayon mo lang narinig ang tungkol sa Balochistan, ayos lang yan. Maraming tao rin ang hindi alam ang tunay na kwento sa likod ng lugar na ito. Pero sa totoo lang, may napakalaking dahilan kung bakit biglang naging napakahalaga ng rehiyon ng Balochistan para sa China. Katulad din ng problema sa Kashmir, nagsimula ang tensyon sa Balochistan noong kalagitnaan ng taong 1947, panahon kung kailan hinati ang British India. Sa panahong iyon, hindi pa sigurado ang mga tao sa Balochistan kung gusto ba talaga nilang mapasama sa bagong bansang Pakistan. Bago pa man naitatag ang Pakistan bilang isang republika, ang malaking bahagi ng Balochistan ay nasa ilalim pa ng isang hiwalay na kaharian na tinatawag na Kalat. Ang pinuno ng kahariang iyon na si Khan of Kalat ay hindi talaga interesado noon na isama ang kanyang teritoryo sa Pakistan. Ang gusto niya ay manatiling malaya ang kanilang lugar at hindi kontrolado ng sinuman. Pero hindi ito pinayagan ng Islamabad. Dahil sa matinding pressure at puwersa mula sa pamahalaan ng Pakistan, ay napilitang sumang-ayon si Khan of Kalat na isama ang Kalat sa bagong tatag na bansa noong taong 1948. Pero hindi lahat ng tao ay pumayag sa desisyong iyon. Sa katunayan, mismong kapatid ng hari na si Prince Abdul Karim ang unang lumaban sa naging desisyon. Tumakas si Abdul Karim papuntang Afghanistan, doon siya nagtipon ng mga mandirigma at noong buwan ng July taong 1948 ay inilunsad niya ang kauna-unahang rebelyon laban sa Pakistan.
At mula noon, halos 80 years na ang lumipas, pero hindi pa rin natatapos ang gulo at labanan. Ngayon siguro ay nagtataka ka, bakit hanggang ngayon ay patuloy pa ring lumalaban ang mga tao sa Balochistan? Ang dahilan ay simple lang. Una sa lahat, napakalaki ng Balochistan. Ito ang pinakamalaking lalawigan sa buong Pakistan. Sakop nito ang halos 30% ng buong lupain ng bansa. At bukod sa laki ng lupaing sakop nito, napakaraming likas na yaman ang nasa ilalim ng lupa. May natural gas, copper, ginto at langis. Lahat halos ng mahahalagang kayamanan ay matatagpuan sa rehiyong ito. Pero ang masakit, kahit sobrang yaman ng lugar nila, karamihan sa mga tao sa Balochistan ay kabilang pa rin sa pinakamahihirap sa buong bansa. Halimbawa, kahit more than 40% ng natural gas ng buong Pakistan ay galing sa Balochistan, napakaraming pamilya sa lugar na ito ang wala pa ring gas connection sa kanilang bahay. Lahat ng kita mula sa mga yaman ng Balochistan ay napupunta sa central government sa Islamabad at sa mga mayayamang rehiyon gaya ng Punjab. Ang mga taga-Balochistan naiiwan sa polusyon, kahirapan at mga pangakong hindi tinutupad. Kulang sila sa ospital, kulang sa paaralan at madalas ay wala pa silang malinis na tubig na maiinom. Sa usaping politika, hindi binibigyan ng pansin ng mga local leaders. Parang wala silang boses sa sariling bayan. At sa ganitong kalagayan, dumating ang China noong bandang late 2008. Ang dala nila ay mga pangako ng pag-unlad, bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga proyekto para sa mga daan, railways at mga pipeline. Sa unang tingin mukhang magandang balita ito. Ayon sa mga ulat, libo-libong trabaho raw ang lilikhain, gaganda raw ang kabuhayan at magkakaroon daw ng bagong pag-asa ang mga taga-Balochistan. Pero sa totoong buhay, hindi ganito ang nangyari. Nagising na lang ang mga lokal na mamamayan sa presensya ng mga sundalong Pakistani, mga foreign boss mula China, at mga kalsadang dumaan sa kanilang mga ancestral land, mga lupang minana pa nila mula sa kanilang mga ninuno. Bigla na lang may mga checkpoint sa halos lahat ng kalsada, may mga foreign flags na nakasabit sa mga gusali at hindi na nila maramdaman na sila pa rin ang may-ari ng sarili nilang bayan. Dahil dito ay hindi maiiwasang sumiklab ang galit ng mga tao. At mula sa galit na yon, isinilang ang isang kilusang tinatawag na Balochistan Liberation Army o BLA. Simula noon ay sunod-sunod na ang mga atake na isinagawa ng grupong ito laban sa mga proyekto ng China at sa mga tao nilang nagtatrabaho roon. At noong buwan ng April taong 2022 ay isang suicide bombing ang nangyari sa isang university sa lungsod ng Karachi. 3 Chinese teachers ang napatay sa insidente. Bago pa nito, noong taong 2021 ay isang bomba rin ang sumabog sa isang bus na may sakay ng mga Chinese engineers. Siyam agad ang namatay. At kung iniisip mong iyan lang ang mga pangyayaring yon, hindi. May mga dosenang iba pang maliliit pero mapaminsalang pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Balochistan. Lahat ito ay nakatuon sa mga Chinese workers at sa mga infrastrukturang may kinalaman sa mga proyekto ng China. At habang patuloy ang kaguluhan sa Balochistan ay may isa pang mas malaking problema ang sabay na dumating. Ito ang pagbabalik ng Taliban sa kapangyarihan sa Afghanistan noong taong 2021. Sa simula, akala ng karamihan ay magiging maayos ang relasyon ng Pakistan at Taliban. Matagal nang sinusuportahan ng Pakistan ang Taliban mula pa noong panahon ng digmaan. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sapagkat pagkaupo ng Taliban sa Kabul ay nagsimula agad ang mga hindi pagkakaintindihan at umabot ito sa puntong nagkakaroon na ng madudugong labanan sa border ng Afghanistan at Pakistan. Halimbawa, noong buwan ng December taong 2022 ay inatake ng mga Taliban fighters ang ilang border outpost sa Chaman at may ilang sundalong Pakistani ang napatay. Pagkatapos lang ng ilang buwan, noong buwan ng September taong 2023 ay muling nagkaroon ng sagupaan sa Torkham, isa sa mga pinakaabalang border crossing sa pagitan ng dalawang bansa. Maraming namatay sa magkabilang panig. Ngayon hindi na itinatago ng Taliban ang galit nila sa Pakistan. Inaakusahan nila ang Islamabad na nakikialam sa loob ng kanilang bansa, tumutulong sa mga kalaban ng pamahalaan at kumikilos na parang kaaway imbes na kakampi. At sa pagbabalik ng Taliban sa kapangyarihan ay naging mas madali rin para sa mga balok separatist na magtago sa mga hangganan. Sa totoo lang, sa loob ng maraming dekada ay nagagamit na ang Afghanistan bilang taguan ng mga rebelde laban sa Pakistan. Pero ngayon ay mas lumala pa ito. At ang nakapagtataka, habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng Taliban at Pakistan ay dahan-dahan namang lumalapit ang Taliban sa India. Noong una, may pag-aalinlangan ng India. Dati silang kalaban ng Taliban at malapit sila sa lumang pamahalaan ng Afghanistan.
Pero sa mga nakaraang taon, tila nagkakaroon ng unti-unting komunikasyon sa pagitan ng dalawang panig. Nagpadala pa nga ang India ng humanitarian aid sa Kabul at muling binuksan ang kanilang embassy roon. Parang sinasabi ng India, kung kaaway siya ng kaaway ko, baka pwede ko siyang gawing kaibigan. At sa ngayon mukhang gumagana ang kanilang diskarte. May mga kumakalat pa ngang tsismis, bagamat hindi pa ito kumpirmado na may ilang grupo sa loob mismo ng Taliban na palihim na tumutulong sa India para hanapin at tanggalin ang mga militanteng Pakistani na nagtatago sa hangganan. Kapag tiningnan mo sa unang pagkakataon ay pwedeng ikagulat ang ideya na maaring tinutulungan ng Taliban ng India. Sa isip ng marami parang imposible ito. Pero kung iisipin mo ng mas malalim, hindi na talaga ito nakakagulat. Sa matagal na panahon ay kilala na ang Taliban na may ugnayan sa iba't ibang grupo na may dalang armas. Kaya kung may mga sikretong kasunduan na nangyayari sa mga tagong lugar ay hindi na ito bago sa kanila. At ngayon na malinaw na ang galit ng Taliban sa Pakistan ay mas lalong nagiging posible ang ganitong mga kilos. Samantala, mas komplikado at mas mahirap intindihin ang ugnayan ng Taliban at China. Sa panlabas na anyo, ipinapakita ng gobyerno ng Taliban na bukas sila sa mga proyekto at puhunan mula sa China. Lalo na ngayon na kailangan talaga nila ng tulong para sa pera at sa mga infrastruktura tulad ng daan, kuryente at iba pa. Pero sa kabila ng kanilang mga ngiti sa harap ng kamera ay may malalim na pagdududa ang Taliban sa totoong motibo ng China. Hindi nila gusto ang pagtrato ng China sa mga Uyghur Muslims na naninirahan sa rehiyon ng Xinjiang. Maraming Afghan ang nakakaramdam ng koneksyon sa mga Uyghur dahil pareho sila ng relihiyon, may pagkakapareho sa kultura at may dugong magkaugnay. Kaya habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng Taliban, India, Pakistan at mga rebeldeng balok, ay mas lalong lumalaki ang problema na maaring makaapekto sa mga proyekto na pinagsasaniban ng China at Pakistan. Lalong-lalo na ang China-Pakistan Economic Corridor o CPEC at ang mas malawak na plano na tinatawag na Belt and Road Initiative o BRI. Pero bago tayo lumalim pa, ay kailangan muna nating linawin ang isang bagay. Ang CPEC at BRI ay madalas na pinaghahalo o pinagsasama sa usapan pero magkaibang proyekto sila. Ang CPEC ay isa lang sa mga bahagi ng mas malawak at mas malaking plano na tinatawag na Belt and Road Initiative. Ang BRI ay proyekto ng China na gustong ikonekta ang iba't ibang parte ng mundo gamit ang mga bagong infrastruktura, mga daungan, mga railways, mga highway at iba pang koneksyon. Ang plano ay para magtayo ng mga koneksyon sa Asia, sa Middle East, sa Africa at hanggang sa Europe. Layunin ng China na sa pamamagitan ng mga proyektong ito ay maging sentro sila ng kalakalan sa buong mundo. At kung iniisip mong malaki na ang CPEC, ay mas malaki pa ng maraming beses ang BRI. Sa ngayon, halos $1 trillion na ang naipasok ng China sa BRI. Pero ayon sa mga pag-aaral, maaaring umabot ito ng mahigit $4 trillion pagdating ng mga huling taon ng dekada ng 2030. Ulitin natin, hindi ito milyon, hindi rin ito bilyon, ito ay trilyon. Isang halaga na pwedeng magbago ng direksyon ng buong mundo, hindi lang sa negosyo kundi pati sa politika. Nung una itong inihayag ng China, maraming bansa ang agad na naengganyo. Akala nila, ito na ang sagot sa problema nila sa kahirapan at kakulangan ng infrastruktura. Sino ba naman ang tatanggi sa mga bagong daan, tulay, paliparan at trabaho para sa kanilang mga mamamayan? Pero ilang taon lang ang lumipas at lumitaw na ang masakit na katotohanan. Maraming bansang sumali sa proyekto ang halos hindi na makabayad sa mga utang nila sa China. Imbes na umasenso ay mas lalo pa silang nabaon sa problema ng utang. Isa sa mga halimbawang ito ay ang Sri Lanka. Nangutang sila ng bilyon-bilyong dolyar para sa pagpapatayo ng isang daungan na tinawag na Hambantota Port. Pero nang hindi na nila kayang bayaran ng kanilang utang, ay napilitan silang ipalis ang daungan na ito sa China sa loob ng 99 years. Sa madaling sabi, nakuha ng China ang kontrol sa isang napakahalagang daungan na matatagpuan mismo sa paanan ng India. At hindi lang ito nangyari sa Sri Lanka. Sa Africa ay marami ring bansa ang nagdurusa ngayon dahil sa sobrang laki ng utang nila sa China. Kabilang dito ang Zambia, Kenya at Ethiopia. Pero ang nakakalungkot, halos walang napapala ang mga tao sa mga proyektong ito. Sa halip na guminhawa ang buhay, ay mas lalo pa silang nahirapan. Sa kaso ng Zambia, ay napilitang ipahayag sa buong mundo na hindi na nila kayang bayaran ang kanilang utang. At isa sa mga dahilan nito ay ang laki ng inutang nila mula sa Beijing.